Panginoon. Sa mga pagsasalo natin, nakita natin na dalawang tao ang pinagpakitaan ng anghel. So, sabi yun, sa dalawang pagbasa, sinabi niya na siya si Gabriel. Si Gabriel the Archangel. Doon sa unang pagbasa, most probably, ay siya. Pero dalawang tao na binalitaan niya na na sila'y magkakaroon ng anak. So, sa aklat na mula sa Biblia, bahagi ho, ang Evangelyo ay si Zacarias. Bahagi na kung saan ay pinamanin natin na sila ay magkakaroon ng anak. Hindi sila magkaroon ng anak. Ito, si Zacarias, maliwanag na nakalagay namin sa gitna ng mga naging anak nila yan sina kay Manoah, si Samson, si Zacarias, si si Samson ay warrior laban sa mga Palestine. Ito sa Samson sa dalawang Bautista ipinapanaka. Una, katulad ng ginawa nito sa banal na kasulatan, ay na ang ipinaaya dito na alin na sila hindi titigil ng alak. Hindi lang kasi talagang hindi sila titigil ng alak o na anumang uri na inumin na kalalasin. Pero siyempre, nung panahon ngayon, sa Israel, ang kanilang ginagamit na alak ay mula sa ubas. Tayo, niyog tayo. So, bahagi yun. Kaya, sa kanila kapag sinabi mong Nazarite, kahit juice, kahit na grape juice, hindi sila tumitigil noon. Ano pa? Yung hindi magpapagupit. So bahagi yun, hindi nagpapagupit. Kaya mahaba ang mga buhok. Babae man o lalaki. Kapag nasa right, kasi ito yung mga may panaka, yun ang kanilang delusyon.
kanilang itinakda. Kuntusin, hindi sila nagtakda, ang Diyos ang nagtakda sa kanila. No? Kaakibat ng alin, nung biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa kanila. At yung pangatlo ay kung huwag hahawak ng patay. No? So, bahagi ko yun. No? Alam naman natin, no, sa atin, pinahalagahan natin yung patay. Sa kanila, yun ay, ang tawag natin ay act of self-denial. No? Kung saan may mga Pilipino na ayaw umawag ng kabago. No? Kung sabi ko, ano ba ito? Mga Nazarite ba ito? No? Ito ba may pangako? No? Alam nyo, sa amin, kapag may namatay na pari, kung alam, ito yung kapag sinabi mo sila ay may pangako bilang Nazarite, itikim ng alak. Tikim lang hindi yung maglalasing, talagang tikim. No? Bawal. Pangalawa, hindi magpapagupit. Pangatlo, hindi hahawak ng patay. Para alin? Yung ay kanilang simulo ng kanilang pakipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga, kung yung maalala, si Samson, at saka si Delilah, kung ano yung kwento nila, si Samson ay umibig kay Delilah. Si Delilah isang Filisteo. So, hinayaan niya, gawa ng kanyang pag-ibig kay Delilah, hinayaan niya na alin, masilo siya, at alin, maputol yung kanyang buhok. Kaya nangyari, nung naputol ang kanyang buhok, nawalan siya ng lakas. Nagkaroon ng break yung ugnayan niya at saka ng Diyos. Bahagi ko yun. Kasi yun yung pagkilala ng kanilang pagtugon sa kanilang mga ipinangako, yung pagtatalaga ng kanilang sarili bilang buhay na paghahandog sa Diyos. At bahagi yun na kung saan ay makita ko natin, ano ngayon yung hamon na bilang nagsabi ng buong may kabalo. Makita natin na yung sabi nga natin ay ano ba kayong nauuna? Pagpapala o misyon? Akala ng iba, tayo misyon para tayo pagpalain. Hindi ho. No? Kaya tayo nagmimisyon kasi tayo ay pinagpala. Nauna yung pagpapala. Kaya binigyan ng anak sina Manoa at Zacarias, bakit may misyon na gagampanan si Samson para magtatanggol sa mga Israelita laban sa mga Filisteo. Si Juan Bautista bilang tagapanguna ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ano yung nauna? Nauna yung pagpapala. Susunod yung misyon. Huwag natin kalimutan. Kaya tayo ay nakapaglilingkod sapagat kinikilala natin. Kaya napakahalaga yung pagkilala natin saan? Sa biyaya ng Diyos. Sa mga ipinagkakaloob niya sa iyo. Yung mga Katolikong Kristiyano, meron tayong mga misyon. Kung tawagin natin yung bukasyon. Literally. Ano yun? Yung buhay ng asawa. Bahagi mo yun. Ama ng tahanan at asawang lalaki. Pagkakataon na kung saan yung makita ko natin, pagkataguyod na pamilyang Kristiyano. Napakahalaga rin ang makita ko natin na yun ay mapahalagahan natin. Ano yung pangalawa?
yung buhay konsagrado o kung tawagin natin ay single blessedness. Maging madre, brother, kahit na may mga bahagi na kung saan ay nagtalaga ng sarili, binata at dalaga na inilaan ang sarili na alin. So, yung tawagin na natin ay single blessedness. Hindi yung wala kang asawa pero hindi ka naman banal. So, hindi mo yun. Kailangan mo, ikaw ay walang asawa at wala kang kinakasama. So, yun po yung tinatawag natin single blessedness. At pangatlo, yung buhay pagpapali. So, bahagi yun yung mga vision na pwede natin kaapin. At maaaring may mga pagtawag pa sa atin ng Diyos na makita po natin. Pero sana, kaya natin gagampanan yung tungkulin na yun. Bakit? Ay sila makita natin binigyan tayo ng biyaya ng Diyos. Dapat makita natin ulit yung pagpapahalaga at pangunguna ng pagpapala ng Diyos. Katulad halimbawa sabihin natin na hindi ka naging pari para ikaw ay basbasan. Ikaw ay binasbasan. Kaya ikaw ay nagpapari. Kaya ikaw'y naging mabuting may asawa kasi ikaw ay pinagpala. Ganun nakita natin si Juan Bautista at saka si Samson ay pinayayaan ng Diyos, masilang sila sa daigdig na ito. Bakit? Kasi mayroon silang misyon. Mayroon silang misyon. Mayroon silang pagkilos. Kanina ay ako'y nag-misa din naman ako sa pagsikitipon ng mga senior ng sulit. Ay sabi ko nga doon sa mga senior ng sulit, ay marami pa kayong gagawin. Huwag mong sabihin na matanda na ako. Kapag wala na kayong gagawin, magpapuro na kayo ni Lord. So, sana makita nyo na may buhay pa. Kaya ako binigyan ng buhay kasi bakit? May mission pa ako. Yun dapat yung pagkaunawa natin. Binigyan tayo ng buhay sa daigdig na ito sapagat may mission pa tayo na dapat natin isang katuparan. Kaya na huwag natin kalimutan. Nauna yung pagkapala ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos. At sa pagkilala ng pagkapala ng Diyos, doon natin makikita natin, sana ma-realize natin may mga dapat ang palakong isang katuparan sa daigdig na ito. Bilang kabahagi ng pagkilos katulad ng panahon ni Samson at yung sa Juan Bautista sa kasalukuyang pagkilos mo sa daigdig